Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay nais kong magbahagi ng maikling mensahe at yung mga pagninilay na ginawa po natin. Maraming tao ang dumadaan o dumaranas ng napakaraming pagsubok sa buhay. Minsan, nawawalan sila ng pag-asa. At minsan wala silang maisip kung ano ang kanilang gagawin. Pero alam po ba ninyo na sa bawat pangyayari sa buhay natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang Panginoon ay panig sa ating lahat. Opo. Sa mga pagbasa na binabasa natin, napapagnilayan na ang Diyos talaga ay tuwaging tumutulong sa ating lahat. Number 1, pinagtatanggol ang kanyang kapwa. Nakita po natin sa buhay ni Kristo, siya po ay ipinagtatanggol niya ang lahat ng tao. Sapagkat sa banal na kasulatan ay nasaad doon na naparito si Kristo sa ibabaw ng lupa hindi para sa mga mabubuti. Siya'y pumarito para sa mga makasalanan upang iligtas niya ito sa tiyak na kapahamakan. Alam po ninyo, sabi sa Mateo 7, chapter 1, 7, verse 1 to 2, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ito po yung paalaala ng banal na kasulatan na ang bawat tao ay walang karapatang humatul sa kanyang kapwa. Ano man ang nangyayari sa buhay nito, ito man ay nagkakamali at patuloy ang nagkakamali, walang pwedeng humatol. Sapagkat iyon ang sinasabi ng Panginoon. Sa banal na kasulatan, huwag humatol. Huwag hatulan ng kapwa upang hindi rin kayo hatulan. Sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol. Kaya po napakahirap na ang tao ay humahatol. Alam po ninyo na bawat tao ay may kanya-kanyang kahinaan. At ang kahinaan ito ay nakikita ng Diyos. Walang taong perpekto. Sa totoo lang, walang taong perpekto. At tayo po lahat ay nagkakamali. Pero ang pinakamaganda, ang Diyos patuloy na naghihintay sa atin. Patuloy pa rin siyang panig sa ating buhay, sa ating pagkatao. Ayon po sa aklat ng Hebreo 13:16. At huwag nating kaligtaang ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga po yung pagtulong sa kapwa ay napakagandang katangian iyon. Pangalawa, ito po yung haing kinalulugdan ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na ang tao ay tumutulong sa kanyang kapwa, katulad ng kanyang ginawa. Hindi siya nag-iisip ng para sa sarili. So, ang ganun din po ang tao, dapat ay tularan si Kristo. Pangalawa, alay ang sarili para sa iba. Iyan po yung ipinakitang halimbawa ni Kristo. Inialay niya ang kanyang sarili para sa lahat ng tao, para sa ating pong lahat. Dahil ito yung nais ng Ama na gawin ni Kristo para sa ating lahat. Inialay niya ang sarili niya kahit na napakahirap, ay patuloy niyang inialay ang sarili. Sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Yan po yung napakaganda. Si Kristo, inihain niya yung kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay. Alam po, talagang kahit alam niyang mahirap ito, kahit alam niyang siya masasaktan, ay talagang sinunod niya ang utos sa kanya ng kanyang Ama. Ang ialay ang kanyang sarili. Sa aklat ng Galatia, chapter 1, verse 4 to 5, upang maihango tayong sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan
ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Iyon po yung napakaganda po. Upang may hango daw po tayo sa lahat ng kasamang naghahari ngayon sa salibutan, inialay. Tayo pong mga tao ay nag-aalay din ng ating sarili para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, para sa ating mga apo. Bakit po? Dahil sa pagmamahal. Baliwala yung pagod, baliwala yung paghihirap. Dahil sa pagmamahal, hindi alintana yung pagod, hindi alintana yung sakit. Ano po, iniaalay natin ang ating sarili para sa ating mga minamahal. Ganun po, ang Panginoon ay masigit na nag-alay ng buhay para sa atin. Pangatlo na kaalaman na binibigay ng banal na kasulatan, naglalaan ng panahon sa gawain. Ito po yung pinakamaganda. Alam po ninyo yung naglalaan ng sarili para sa gawain, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sinusunod niya yung ninanais ng Diyos at tayo po'y kumilos at patuloy sa gawain, ay napakaganda. Ano po, dahil ito yung kinalulugdan ng Diyos. Sa unang Juan chapter 3 verse 16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Nasasagawa na po natin ito sa ating pamilya, pero mas magandang na isasagawa din natin sa iba nating mga kapatid sa pananampalataya. Bakit po? Ito yung nais ng Diyos para sa atin. At ito yung kinalulugdan ng Diyos. Ang ikatlo po na mensahe na ipinaabot kung bakit panig sa atin ng Panginoon at bakit siya ay talagang tumutulong sa ating lahat. Iniingatan, inaaruga at inaakay sa mabuti. Ito po yung ginawa ni Kristo. Sa lahat ng paraan, sa lahat ng pagkakataon, mula nung siya'y lumaki, maliit pa hanggang sa lumaki, siya po iniingatan niya ang lahat. Kahit paulit-ulit na nagkakamali ang tao, ang Panginoon ay hindi lang iiwan. Ang Panginoon ay patuloy na nariyan sa ating tabi at gumagawa siya ng iba't ibang paraan upang tayo ay tulungan, upang tayo bumangon muli sa ating mga pagkakamali. Sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 29 to 30, walang taong namumuhi sa sariling katawan, bagkus ito'y nakakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo po'y mga bahagi ng katawan ni Kristo. At pero alam po niyo, napakaganda na palagi po tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Bakit po? May direksyon ang buhay. Kahit dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, magiging malakas. Alam po ninyo yung tao na wala sa Panginoon at ang taong nasa Panginoon, magkatulad ng nararanasan, magkatulad ng kabigatian, magkatulad ng pasakit sa buhay. Pero ano po yung pagkakaiba? Ang tao na nasa Panginoon, kahit dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, nakakayanin niya ito, natatanggap niya ito. Samantalang yung ibang tao na wala sa Panginoon, hindi kumikilala, hindi nananampalataya, sila po walang pag-asa. Sila po walang malapitan. Naghahanap sila ng mga taong tutulong sa kanila. Pero ang totoo, hindi sila tunay matutulungan ng tao kung hindi ang Panginoon. Si Kristo ang tanging makakatulong sa ating lahat. Pangalawa, yung mga taong isinugo ng Diyos. Iyan yung makakatulong sa atin. At ang kahulihan po ay sa unang Pedro pala, chapter 1 verse 5, ito yung sinasabi, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay niyo ang kaligtasang nakalaang inihayag sa katapusan ng Panginoon. Ito po yung napakaganda. Pag sumasampalataya ka,
iingatan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Totoo yan. Kaya nga po ako hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Patuloy na tumutugon sa kanyang panawagan dahil iniingatan niya ako sa lahat ng pagkakataon. Kasama ng aking buong pamilya, iniingatan kami ng Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid, iniingatan tayo ng Diyos. Pag tayo po'y sumampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga pangako sa lahat ng tao ay magaganap. Ang kahulihan po, yung ikalima na aking napagnilayan kung bakit ang Panginoon ay panig sa ating lahat. Ginugugol ang Kanyang panahon sa mabuting gawain. Ito po yung nais iparating ng Diyos sa lahat ng tao. Igugol ang panahon sa mga gawaing mabuti. Hindi sa mga bagay na ikasisiya lang ng sariling buhay, sariling kapakanan, kaligayahan. Hindi po yun yung gusto ng Diyos at hindi po tayo papatnubayan ng Panginoon. Pero kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, kahit po mahirap, alam po niyo kahit may problema, patuloy lang ako sa Panginoon. Siya po yung nagbibigay ng solusyon sa problema. Ang mga problema ay hindi ko na iniisip. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ang nagsasalita at sinasabi niyang huwag kang matakot. Sabi niya sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan, huwag kayong mabalisa. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, isasama ko kayo at pag naroon ako, ipaganda ko kayo ng matitirhan. At pag naipaganda ko, babalik ako at sasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Ito po yung mga pangako ng Panginoon. Para sa tao, imposible, pero ito po yung katotohanan na talagang ang Diyos ay tumutulong araw-araw. Sabi po sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 9 to 10, kaya't huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga po yung pagpapatuloy na paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa ay napakaganda po. Kung ano po yung kakayanan na ibinigay ng Diyos sa atin po gawin. Kung tayo po'y marunong magaling magpayo, payuhan po natin yung ibang mga tao. Kung tayo po'y magaling na magpahayag, ipahayag po natin ang Panginoon. Kung tayo po ay iba't ibang kakayahan, ang pinakamaganda yung pagmamahal, yung pagtulong at pagbibigay ng pag-asa at mabigyan ng inspirasyon ng lahat ng tao, lalo tigit ang mga nawawalan ng pag-asa. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.